And we're live! So, good evening everyone. This is your Sensei Alan. Shout out po sa lahat ng mga nakikinig sa Buhay Sensei TV at nanonood ng video na to. After this, kindly follow, share, by the way, like. So, shout out po sa inyo lahat. Good evening. Gabi na naman po. So, magla-live na naman tayo. So, ito na naman tayo, reminding people, reminding my students, reminding everyone, most especially, myself, no? Na mag-ingat. Mag-ingat tayo. Lalo-lalo na umuulan ngayon, sobra, no? Okay, so today, we will start our short reflection about heroes. So, yun yung aking topic for today, no? Ayan. Paano ko yung magagamit itong mga to? Next time, sana may mga sounds na ako, no? Kanina may nag-message sa akin, tinanong ako, Sensei, kailan po kayo magla-live uli? No? Hindi ko alam kung kanina or yesterday. So, shout out to Jules. Thank you for asking that. So, live tayo. By the way, ang live natin ay laging Monday, Wednesday, Friday. And Sunday, hindi po tayo nagla-live. Nag-ano lang tayo ng short reflection sa Reels for one reason, para makapag-focus yung mga tao sa kanilang faith obligation, no, lalo-lalo na sa mga kapatid nating Katoliko diyan, no. So, tawag dito, bakit ngayon Sabado? Kasi nga hindi ako pinatulog, ilang araw nang umuulan, tapos sobrang lakas, nagkaroon na ako ng sugat-sugat sa paa dahil laging basa yung paa ko, no, kakawalis ng mga mga baha-baha sa harapan ng bahay namin, no. So, sa mga taga Manila, lalo na sa mga apektado ng ulan, mag-ingat po kayo, no. So, once again, shout out po sa mga nagpo-post ng mga baha nung unang panahon pa. Sorry po, pero hindi po tayo nakakatulong. Kung kayo po magpo-post ng baha, tulungan niyo po yung mga tao, lalo-lalo na yung mga nagda-drive, kasi napakahalaga po na kahit papaano pa nag-post kayo, aside from your content, nakakatulong din kayo na iwasan nila yung mga lugar na kung saan baha na. Pero huwag na tayo mag-post ng 2024 pa, ng 2018, ng 2019, ng 2025 pa, so something like that. Now, hindi po yun ugali ng isang hero. So, to start with, ang unang tanong natin, have you ever experienced putting first other people aside from yourself? Parang halimbawa, there is a certain situation na kung saan pwede mo namang unahin yung sarili mo. Pwede mo namang unahin yung kapakanan mo. Pero is there a time in your life na inuna mo ang kapakanan ng ibang tao? Kapakanan ng mga taong alam mong malapit sa'yo. Kapakanan ng mga taong nakikita mong sobrang nangangailangan ng tulong mo. So, shout out kay EJ, no? Walang basketball ngayon. Grabe yung ulan. Kanina maglalaro sana ako ng basketball, nga lang talaga hindi tayo pinayagan ng ulan eh. So, to proceed, ang una nating i-connect natin siya mamaya, no? I-connect natin siya mamaya kung bakit napakahirap. Now, sige. Let me give you first the definition of a hero sa atin pong sa ating pong nakuha sa internet, no? Sabi doon, a hero is a person or main character. Ito na, admired because of great bravery, noble qualities, or major achievements. Parang pag nilagay natin to sa totoong buhay, itong tao hindi lang matapang, bagkos meron siyang kaugalian na dapat ay sundin, gayahin ng mga tao, lalo na parang leader, you follow the leader. Kumbaga, qualities, capabilities, no, nung taong alam mong ito ang magiging leader namin. Now, wala namang perpektong tao sa mundo. Kahit naman ikaw na nanonood ngayon o ako na nagsasalita ngayon, wala namang perpektong tao. Pero naniniwala ako sa first point na pag-uusapan natin today. Lahat ng tao, meron tinatawag na
intention. Lahat naman tayo merong personal intentions eh. Ako, naniniwala ako na lahat ng tao merong good intention. Now, meron tayo ngayong verses. Meron tinatawag na good intention, merong hidden agenda. Now, eto na. Merong mga tao, o tayong mga tao kadalasan, pinapakita natin sa ibang tao na tayo ay hero, pero totoo nun, meron tayong hidden agenda. Okay? Palagay na lang natin sa basketball. Ito reality to kasi professional sila. Now, sa basketball, all 81. 0.3. 3 seconds na lang natira. Na-shoot mo yung bola. Sa tingin ng mga tao, hero ka. Bakit? Kasi pinanalo mo yung game, lalo na pag napaka-importante ng game na yon. Na ipanalo mo yung game with that one shot that you created. If you are the player, ikaw yung player, that you have created, na-shoot mo, 3 seconds, panalo kayo. Hero ka sa tingin nila. Pero ito naman ngayon, nung tingin niya, sa professional world, kahit hindi mo intention yon, dagdag yun sa stats mo. Sisikat ka. Bakit? Kasi yun ang trabaho mo. Umiscore at manalo. Sa basketball, you became professional, yes. You have bravery, you have noble qualities, you have a good leader as a basketball player, for example. Pero ang totoo nun, lahat ng ginagawa mo ay pagpapalago ng credentials mo bilang basketball player. But it so happened that during that time, you are the hero of that game. Now, ngayon po tininan natin, sir, ba't mo sinishare ito sa amin? Sinishare ito sa yung basketball, yun yung una mo na ipakita. Babalikan natin ang definition sa internet at titinan din natin ang reflection sa ating Bible. Ang totoong hero sa Bible, they follow Christ. Diba? Sabi dito, whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me. Itong mga sumunod kay Kristo, they have good intentions. They have doubts, but they have good intentions. They are brave, but they have doubts too. But at the end of the day, they follow Christ. Because they thought yun ang good example ng pagiging hero. When you follow Christ, you fix your eyes to Christ, and you follow Him, you are a hero. Now, sige, ba't natin na pag-uusapan ang hero ngayon sa generation natin? My dear friends, kailangan natin ng heroes ngayon. Kailangan natin ng mga taong magiging good example, magiging mabuting imahe. Lalo-lalo na sa mga kabataan ngayon. Nabalitaan nyo ba yung patayan na naman sa ibang bansa? Involved na naman ng school. Diba? Now, my point is, sandali lang. Alam nyo ba na ito yung panahon na hindi lang natin kailangan ng heroes. Ito yung panahon na kung saan dapat meron tayong heroes. Now, sige, pag-usapan natin ng heroes na yan. Napakahirap, no? Ayan. If you follow the path, if you follow the path of being a good example, good leaders to other people, then eventually, malay mo, no? Tawag dito yung sabi nga natin, yung character, yung attitude ng isang hero. Ang problema natin, meron tayong tinatawag na conflicting ideas. No? Okay, sorry. Ayan, no? Bumili ba? Conflicting ideas, di ba? Ba't mo naman i-compare yung burger sa french fries ng McDo? Dapat french fries ng Jollibee, no? Ang i-compare mo sa McDo. Kung mag-compare ka naman, Jollibee ng burger, dapat McDo na burger din, di ba? But sometimes, we do this. Now, alam nyo ba kung bakit wala nang masyadong mga tao na aspiring or motivated na tumulong, maging hero sa ibang tao? Because by the time that the word hero comes to their minds, ang nasa isip natin kaagad, to
conflicting ideas. Ano po yung conflicting ideas? Ano ba ang sasabihin ng mga tao if you will help other people? Di ba? Lagi na lang opinion ng mga tao, ano ba sasabihin ng mga tao, ano ba mararamdaman ng ibang tao, ang intention mo lang naman tumulong, ang intention mo lang naman manalo, ang intention mo lang naman, maramdaman na importante ka. May mali ba doon? Di ba? Meron bang mali sa gusto mong maramdaman na minsan sa buhay mo, meron kang halaga? No? Ayan na, napapalalim na yung reflection natin for today. Our reflection for today is not only calling people to be heroes, but to make people feel that we were important. Oo, parang hidden agenda ang dating, no? Di ba? But at the end of the day, sandali lang. Totoo po ang unconditional love. Pero sometimes, ang unconditional love, nag-i-start po yan sa mahal kita, dapat maramdaman ko rin yung pagmamahal in return. Yung hindi ka nagiging hero kung hindi mo nararamdaman ang importansya or importance ng pagtulong sa kapwa. We need We need professionals na heroes in their field. We need politicians that heroes in their field. We need pastors, priests that are heroes in their field. We need corporate leaders, CEOs, that heroes in their field. Sabi naman estudyante ko sa akin, masyado namang ideal yan. Yung pagiging hero na maging mabuti kang tao, yeah. No? Napaka-ideal. Bakit? Kasi una, hindi naman pwedeng sabihin natin that we commit mistakes in order for us to become heroes. Kailangan natin ng standards. Kailangan natin ng ideal. At ang ideal natin, si Christ. Di ba? Sa lahat po ng gusto mag-comment, magtanong. Hindi ko kasi alam kung paano kayo isasama sa live na to, no? But at the end of the day, ang gusto ko sana mangyari, pag meron po kayong comments, meron po kayong tanong, please share naman kayo. Napapanood ko rin po kayo dito, no? On my end. Kasi tinitinan ko kung may mga comments kayo sa isang natin, di ba? So kung meron kayong gustong sabihin, please sabihin natin dito. Kung hindi naman masyadong sensitive, share natin sa ibang tao. So balik tayo. Now, pag-usapan muna natin yung brave person. Yun. Heroes, brave person. Ikaw, Jules, mag-ingat ka sa OJT nyo. Nagbabay ka lang. Okay? Sige. Maraming matapang ngayon. Grabe, maraming matapang ngayon, no? 'Di ba? Sobrang tapang nila, nakakasakit na sila ng kapwa. Sobrang tapang nila, nagagawa nila ang hindi dapat nilang gawin. Sobrang dami ng mga taong matatapang ngayon. Ewan ko kung saan nila nahuhugot yung tapang na yon. Bibigyan ko kayo ng best example ng tapang lugaw. Tapang lugaw. Para pagkain. No? Yung courage na lugaw. Eto, tinan nyo to. Okay. Sige, na-share ko na to dati. Meron akong isang estudyante way back, years ago. Siyempre, hindi ko babanggitin ang pangalan niya. Tawag dito, pupunta siya ng school, iatid siya ng parents niya doon, pupunta siya ng school. Pagdating niya ng school, nakita ng parents niya na nasa school siya. Then, what happened? So, ngayon, pag wala na yung parents niya, uwi siya ng bahay. So, yun ang ginagawa niya. So, absent siya palagi. Nung pinatawag na siya sa school, through me, pinatawag na siya. Kasi tatanungin kung may sakit o wala kasi ang dami niya ng mga na-miss sa klase. Pagdating doon, together with the parents, ang sabi ng bata, natatakot ako sa parents ko. Ayoko magkamali towards my parents. So, hindi ko maintindihan kung takot ka sa parents mo at ang gusto ng parents mo ay mag-aral kang mabuti, ba't hindi ka nag-aaral? Ba't ayaw mo mag-aral? Takot ka sa parents mo. Ang intensyon ng parents mo, mag-aral kang mabuti.
Saan mo kinukuha yung takot at yung courage na hindi naman talaga magkatugma? Kung totoong matapang ka, gawin mo yung tama. Pero ang punto is, saan ka nakikita ng bata na takot sa parents pero ayaw mag-aral? That was years ago. Nung panahon namin, hindi ka makagawa ng assignments, ang bata takot na. Ngayon, ang bata, next day yung assignment, gagawin 1 hour before ang assignment. Hindi natatakot. Bahala nang mag-plagiarize sila. Makapagpasa lang, importante na. Pag sinabihan ka ng bata na, "Sir, nakapagpasa naman ako ng assignments, ba't hindi ako pumasa?" Nakapagpasa ka, pero hindi mo nalaman kung anong score mo. Point is, balik na ako, baka maligaw tayo, no? Now, sige. Sa dami ng mga nangyayari sa social media ngayon, bato natin lagi, social media, no? So, shout out kay Achilles, kay Jules, kay AJ. Thank you for watching. Sa mga nanonood po sa live natin. Now, balikan natin. Question. O, kayo din. Tatanungin ko kayo mga nanonood dyan, ha? Is there a time in your life na naging matapang kayo sa tama? Yes, hindi sinabi sa inyo na hero kayo in that sense, but in a character, yung definition natin, parang nagkaroon ka ng pusong hero during that time. Lagi sinasabi ng mga estudyante, ang sarap tumulong, ang sarap gumawa ng mabuti, ang sarap ng pakiramdam na nagkaroon ka ng value because you help other people. But then again, you ask yourself, sandali lang, wait lang, anong nangyayari ngayon? Ano na ang nangyayari ngayon? Di ba? Meron kang Clark Caitlin na sinasaktan, then you have you have Sophie Cunningham na pumoprotect kay Clark. Trabaho nila yun sa basketball, to protect their shooter, their scorer. Trabaho nila yun. Now, apply natin. Hindi ba, my dear friends and my dear students, kayong mga anak, you should protect your parents. Kayong mga parents, you should protect your children. Pero dapat, alam nyo na nasa tama ang pagpoprotekta natin. Pag may mali, itama natin. Kasi hindi ugali ng hero na dahil acceptable, okay na kahit mali. Di ba? Napakaganda. Sabi dito sa gospel natin, tao dito, kung gusto mo kong sundan, iwanan mo ang lahat. Ang hirap sumunod kay Lord. Ang hirap maging isang leader. Because you have to forget yourself. You have to be selfless. Wherein, in this world today, they use the term, ako muna. Diba? Ako muna. Hindi masama ang mahalin ng sarili natin. Pero iba po ang selflessness sa selfishness. Iba rin po ang self-first sa selfless. Wala namang mali. Kasi sabi nga sa gospel, di ba? Na if you love your neighbor truly, love your neighbor as you love yourself. So paano nga ba ako magmamahal ng kapwa kung hindi ko mahal ang sarili ko? So I have to love myself first. Now, point is, you love yourself too much that you forgot that the essence of loving yourself is sharing that love to other people too. Shout out kay AJ, Thank you for watching, di ba? Now, ito yung mahirap. Kasi bakit? Sa generation natin na kung saan kailangan ng heroes, marami na, ito lagi natin definition Ito yung definition natin. Ang mga heroes, ang tinutulungan lang, mga mahirap. Yung mga tinutulungan lang, yung mga naaapi. Hindi naintindihan ng maraming tao na ang tinutulungan ng pagiging heroes, lahat. Tinutulungan mo yung mahirap, ini-inspire mo yung mga mayayaman. Hindi ko to maintindihan, Hindi ko siya maintindihan. Bakit? Kasi tingnan nyo to mabuti. Okay.
Kung kailan matalino na ang mga tao, sorry for the word, doon pa tayo naging mangmang. Kung kailan nakikita natin ang tama, mabuti, doon pa tayo nagiging bulag. Kung kailan nakikita na natin at naririnig yung mga dapat nating gawin, doon pa tayo nagmamaang-maangan. Doon pa tayo nagkakaroon ng pakiramdam na para tayong walang mga silbi. 'Di ba? Now, ang point is, parang at the end of the day, sandali lang. Nakita mo na yung tama. Nakita mo na yung mali. Tama na. Ang problema sa atin, hinihiwalay natin ang tama sa mabuti. Tandaan nyo, kahit anong sabihin nyo na, tama pero nakakasakit, mabuti pero tawag dito ang intensyon pero mali ang hindi pwede yon. Ang tama laging konektado sa mabuti. Hindi ka pwede magkaroon ng intensyon na tama pero wala kang mabuting gagawin. Narinig na ako ng kapitbahay. Wala nang ulan, no? Sabi ni Jules, mali bang itama ng isang bata ang isang bata kung yung bata pinipilit niyang maging reasonable sa pag-correct? Teka, sa tingnan natin wait lang kasi baka mamaya pagdidisiplina, lalo na kung sumusobra yung maling asal. Eto na. Ako nagsasabi mali nga yung asal Itama natin. Tama ba na ang 7 years old magmura ng PI? Now, pag nagmura yung bata, sasabihin mo pa ba sa sarili mo na tama bang i-correct yung batang yon? Hindi na. Ang mali, pag kinorek mo ang bata sa harapan ng maraming tao. Ngayon, kung ang pagko-correct natin, dahil alam nating mali ang ginagawa ng bata, itama rin natin siya ng tama. Now, halimbawa, may dumaan sa kalye namin, meron nagmura. Bata nagmumura, nandito ako sa taas, talagang bumaba ako. Nilapitan ko siya. Sabi ko sa kanyang ganyan, sabi ko, anak, tawag dito, alam mo ba na yung sinasabi mo ay merong ibang kahulugan? Pag-usapan natin. Alam mo bang ibig sabihin ng PI? And then yung batang yon, we became friends. Pag dumadaan sila dito sa harapan ng bahay namin, nagmamano na yung mga yon. Nagbibless sila. Tapos sabi niya sa akin, sorry po kuya, sir, sorry po kung nagmura kami sa kalye, nagmura kami dito. Sabi ko sa kanya, hindi ko kayo kinokorek dahil nagmura kayo sa kalye namin. Kinorek kita kasi itong pagmumura mo ay dadalhin mo yun sa bahay ninyo. Hindi mo namang gagawin yan kung hindi mo narinig Pero ang punto ko dito, anak, mali ang ginagawa mo. So Jules, tandaan mo, merong medyo astig na pag-correct, merong tamang paraan ng pagko-correct. No? Tamang paraan ng pagko-correct. Ito yung punto natin. Marami sa atin ang nabibigyan ng situation na kung saan ang puso natin gusto itama ang mali. Tingnan mo, maraming nagpo-post sa social media against politics ngayon. Kasi meron silang pakiramdam na gusto nilang itama ang mali, but then again, their way of correcting that dito sa social media. Bakit? Because they wanted to be heard. Because they wanted people to know na merong ganitong options. Pero balik muna tayo sa hero, ha? Now, mabigat ang sumunod kay Kristo. Ibig sabihin na nun, mabigat ang magpakabait. Ibig sabihin na nun, mahirap ang maging heroes sa generation natin ngayon. Pero, we were given opportunities. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na maging isang mabuting halimbawa, hindi lang sa ating kapwa, kundi even sa ating mga pamilya. Now, sa gospel ng Saturday Saturday gospel. Yung reflection ko kasi is Friday gospel. No, Sunday na bukas may ibang reflection tayo. Pero sa Saturday gospel, ito sabi makinig kayo mabuti. Matthew chapter 17, verse 14 to 20. Sabi dito, a man came to Jesus, knelt down before him, and said,
Lord, have pity on my son, for he is a lunatic and suffers severely. Often he falls into fire, and often into water. I brought him to your disciples, but they could not cure him. Dinala ng magulang yung kanilang anak doon sa disciples ni Kristo, pero hindi kayang, o apostles ni Christ, no, hindi kayang pagalingin ng mga apostles ni Christ or disciples ni Christ yung bata. Ano sabi ngayon ni Lord? Sabi niya, in reply, O faithless and perverse generation, how long will I be with you? How long will I endure you? Bring him here to me. Jesus rebuked him, and the demon came out of him. From that hour, the boy was cured. So, pag naririnig mo yung mga nagtuturo sa simbahan, our priests, our pastors, our preachers, sasabihin nila sa inyo na hindi kayang pagalingin ng mga disciples ni Christ itong may sakit. Yun yung focus ng reflection. Only following Christ yung magpapagaling sa'yo. Pagagalingin ka ni Kristo. Pero sabi ni Kristo, sandali lang. Hanggang kailan ako dapat nandito? Isang malaking sampal sa lahat ng leader sa mundo. Hanggang kailan kang magbubulag-bulagan? Masarap mahalin ang bulag, mahirap mahalin ang nagbubulag-bulagan. Masarap intindihin at mahalin ang bingi, mahirap mahalin at intindihin ang mga nagbibingi-bingihan. Hanggang kailan mo sasabihin sa sarili mo na wala kang magagawa? Hanggang kailan mo sasabihin sa sarili mo na leader ka lang by name? First part pa lang yan ng reflection natin. Kung talagang matapang ka, ilagay mo sa tama, sa mabuti. Kaya Jules, kasi minsan, no, yung sister ko, pag tinama namin siya ng maayos, hindi siya nagre-respond. Para kumbaga, ang balik niya, di maganda. Well, Jules, tandaan mo to. Hindi naman tayo perfecto. Ang tao may feelings. Ang tao may isip. Yung tao, naniniwala ako, nakakaramdam siya. Mararamdaman niya yun na iintindihan din ng kapatid mo yung sinasabi mo sa kanya. Now, ang tanong ko sa iyo, nandun ka ba para pagsabihan yung kapatid mo o nandun ka para maging gabay niya? Napakadaling mag-correct ng mga tao, my dear friends, for those who are watching. Kung nakikita natin yung mali sa ginagawa ng iba. Pero, sabi ng kaibigan ko a while ago, tama ba yung English ko? There are things happening beyond what you eyes see or saw. May mga bagay na nakikita natin na mali, na dapat nating itama, pero may mga pangyayari na mas mabigat kaysa sa nakikita natin. Now, kung ako ang tatanungin mo, ang unang gagawin mo, ipagdasal siya. Hawakan mo siya sa shoulder, sabihin mo sa kanya, andito lang ako. Jules, hindi mo kailangan ng good example. Bakit? Knowing you, kahit ganyan kakakulit, joke lang. Knowing you, pupunta ka sa OJT na may ibibigay pala ako sa mga damit na announcement tuloy kasi hindi kita makita eh. Sorry. So, tuloy, tatamaan na yung topic ko for today, no? Iba, yun pa naman naging question ko ngayon, no? Yung pagtulong sa kapwa, kailangan ba makikita sa online, no? Pero dahil nandiyan ka na, active ka dyan, no? Sige.
may mga naipon akong damit dito, no? So, one time, daan-daan ka lang, magkita tayo. So, point is, ito na. Tayo dito, kape muna tayo. Medyo mabigat, set sa ano. Okay. Now, tinan mo to. Kung ako kapatid mo, nakikita kita, nag-OJT, nagbabike, from your place to Makati, hindi ko alam kung Makati, sobrang layo, umuulan, nakikita kita, bit-bit mo yung cover mo sa ulo, dahil gusto mo magkaroon ng magandang buhay. Bulag lang ang taong hindi nakakita ng Jules. But sometimes, sabi ko nga sa'yo, it takes time. Ngayon, kailangan ng kapatid mo ng shoulder to lean on. Someone who will tap her shoulder telling her, I'm here. Di ba? Sabi ni Kristo, kailan ako dapat nandito? Kasi ang focus ng gospel nung Saturday is all about faith. It's all about faith. Sometimes, being a hero, it takes courage. It takes faith too. Punta na tayo sa pangalawa. Pangalawa example natin, no? Okay. Talagang bumili pa ako, no? Oy, McDonald's. Craving lang talaga sa french fries, no? So, umulan, basang-basa ako kanina. Bumili pa ako french fries na McDonald's. Tapos, syempre, burger naman ako, no? Sa Jollibee. Kasi ito yung paborito yung burger, no? So, well, definitely promotion. Jules, makinig ka mabuti sa akin before we end the first topic for today. We have faith in Christ. We love Christ. We believe in Christ. That's why we became Christians, followers of Christ. But it doesn't end there. Our faith must not end inside the church. Inside the church we're in, we prayed a lot. No? Our faith must lead you to tell people that everything will be all right. That everything will be okay. That everything you put that you bring that to God. But God needed leaders. God needed enforcers. God needed facilitators. God needs educators. Ang demonyo nagtatrabaho. Mahirap kalaban ng demonyo. Pero ang unang sinira ng demonyo dito sa Pilipinas ay pamilya. Ngayon, nagpaparamdam na siya. Ang sinisira ng demonyo ngayon ay eskwelahan. Sinisira ng demonyo ang imahe ng edukasyon. Sinisira ngayon ng demonyo ang imahe ng mga teachers. Sinisira ng demonyo ang imahe ng good relationship ng students at teachers sa schools. Lahat ng schools may mission and vision. Lahat ng schools mayroon tinatawag na ito yung gusto nilang gawin sa mga estudyante nila. Please, schools, panindigan natin. Kung ano ang mission and vision, see to it na yung mission and vision natin ay nasusunod. Ay napapalaganap natin. And it takes courage to do that. It takes faith to do that. Sa ngayon, na ang pinag-uusapan ay kahirapan. Sa ngayon, ang pinag-uusapan ay sweldo. Sa ngayon, ang pinag-uusapan ay kakulangan ng pera. Ang demonyo ay nagtatrabaho. At ang trabaho ng demonyo ay sabihin sa ating lahat, okay lang yan. Magiging okay din yan. Pero totoo nun, pinaparamdam na sa'yo kung gaano kasakit ang nahihirapan. Gaano kasakit yung kulang. Gaano kasakit yung pakiramdam na wala kang maibibigay. Na dapat, during the time na maramdaman natin na wala na tayong maibibigay, yung motivation to become heroes comes in. Pag wala ka ng maibibigay, materially, doon marirealize mo
that in the absence of everything, your presence is the most important thing. Ayan ang first part natin. Ganda nun ha. Pag walang-wala ka na, ang mahalaga, nandiyan ka. Pag walang-wala ka na, ang mahalaga, andiyan ka. So pag may tanong kayo, banat lang. Jules, thank you. Shout out din kay Kuya Emerson. Thank you for watching. Kuya, grabe ang baha ngayon, no? Medyo hindi pa ako natuloy sa pag-uwi sa Bacolod kasi nga, grabe yung ulan. Baka mamaya, mag-ano pa tayo, no? So, nagsusugat-sugat na yung paa ko dahil sa baha. Dinner. Sarap, grabe. Sabi nila, masarap yung ketchup sa french fries. Masarap din pala yung ketchup ng McDo sa Jollibee, no? Na burger. Pag nilagay mo, grabe, sarap. So, kasi alam ko walang ketchup tong burger eh. Pero pag nilagay mo ng burger, sarap pala. Ito pala nagagawa ng collab. Oo. Promotion. Okay. So may mga nasasabi sa akin, sir, bakit hindi kayo ang tawag doon? Anyway, nakalimutan ko na. Mag-podcast. Honestly, ang hirap ngayon kasi wala tayong pera. Totoo lang, no? Wala akong trabaho, mag-isang buwan na. Simula June, July, August, magdadalawang buwan na. Wala akong trabaho, hindi ko alam kung paano ako nagsusurvive, no? Hindi ko alam kung paano ako nagsusurvive talaga. No. So, anyway. The second thing that I would like to share to you today is yung tinatawag nating comfort. Anong koneksyon ng heroes, so yung brave sa comfort? Madali kasing tumulong pag masarap yung pakiramdam. 'Di ba? Napakasarap tumulong pag alam mong wala kang kalaban. Napakasarap tumulong kung alam mong walang masasabi ang maraming tao. Napakasarap tumulong kung alam mo na tawag dito na sa pagtulong mo, walang kapalit. Yung tipong alam mong masaya ka lang. But then again, ito na, no? Ito yung it takes, tawag dito, pag ikaw yung hero kasi, ikaw yung naging main character. Ikaw yung naging main character, hindi ka lang matapang dapat. Ikaw yung makikita ng maraming tao. But in our case, sabi ko nga sa reflection ko kanina umaga, na sabi ni Lord, no, if you fast, don't let people see it. Ako din, kung titingnan natin sa teaching ni Christ, if you wanted to really help people, don't let other people see how you help others too. No, parang, tumulong ka dyan, wag mo na ipalandakan. Pero tingnan mo pag nasa social media ka, nasa mundo ka ng mga nagbablog, ang laging ending is, sige, magbablog ako para marami views ko. Pag kumita na ako, tulong ako sa ibang tao. Di papakita natin na pag nagbablog tayo, tawag dito, pag may kinita na tayo, i-ano natin sa mga tao. Tawag dito. Kasi napakahalaga sa generation ng social media ngayon yung tinatawag natin awareness. Awareness. Now, sige. So, ako, ganito rin ginawa ko. Nagdadrive ako, nag-rides ako, kung ano man ang kinikita ko, yung binibigay na tip sa akin ng mga tao, hinahati ko yun sa dalawa. Actually, to be honest, dati 70-30. 30 sa akin, 70 sa tao. Naging 50-50 kasi nga umuulan, walang pera, walang kita. Then I realized na hindi nababayaran ng tip ng mga sumasakay sa motor yung tawag dito, yung pwede mong gawin. What I mean,
ba't ko pa isi 70-30 o 50-50 kung hindi ko naman kailangan ng tip, ipunin ko sila, bili ako ng pagkain, tapos sa madaling araw may makikita ako nagdahatid ng kariton, nagtutulak ng kariton rather, na walang makain, ibigay ko sa kanila. Nagawa ko yon. Then I was tempted na i-video ang sarili ko na, sige, ito yung mga tinapay na bitbit ko, bigay ko sa mga tao. Then I realized na hindi naman talaga dapat to ginagawa eh. Si Lord na lang bahala sa akin kasi iba ang blessing na binibigay ni Lord. Iba yung blessing na binibigay ni Lord. Ako, honestly, wala akong pera ngayon. Talagang sobrang bigat, no? Sobrang hirap. Pero, nagsusurvive ako. Nagsurvive ako ng bill ko this month. Grabe. Sobrang bigat. Because God, my dear friends, tawag dito, kung titinan natin, napakadaling sumunod kay Kristo kung komportable ka eh. Pero pag hindi na, ang hirap. May Diyos pa ba ngayon? Wala na nga heroes, naramdaman mo pa na parang walang Diyos. So, if you try to look at it, wait, sobrang hirap maging heroes, sobrang hirap sumunod kay Kristo. But then again, if you are the main character, if you are the leading person in that story of yours, hindi ka magpapatalo. Sa pakiramdam na parang wala kang kwenta. Sa pakiramdam na feeling mo parang hindi na okay ang lahat. So wag na wag kang magpapatalo. Kasi ang tao nagpapatalo sa pakiramdam na parang hindi na okay ang lahat, well, at the end of the day, ikaw ang talo. Napakapagod. Pagod na. Nakakapagod na. But at the end of the day, ikaw ang talo. Ay, sorry, pinakita ko kasi, nalalobat na kasi ng ating gamit eh, no? So, tingnan natin kung nagagawa natin siyang ma-charge. Sana, hopefully, di ba? Ayan, pwede. Okay. Now, sige. Si Junjun, kasi, si June rather, tawag dito, estudyante ko, nakita ko siya, no? Hindi na yung pangalan niya. When I was in Cabanatuan, meron akong estudyante sa school na nanay na, may mga anak. Akala ko, doon lang nangyari sa Cabanatuan yon. When I was in a school dito sa Manila, may estudyante akong nanay na din. Pero meron akong estudyante na nagta-tricycle driver. Parang teacher yata yung asawa niya. At may mga anak na siya. At na-inspire ako sa batang to. Matanda na siya, may edad na rin siya. I think mas matanda pa siya sa akin nung naging estudyante ko siya. Na-inspire ako sa taong to kasi tawag dito, sinubukan niya mag-aral. So, ang balita ko, meron na siyang item ngayon na nakapasok siya sa school, na may trabaho siya doon, pero nagdadrive pa rin siya ng tricycle from time to time. Itong taong to, dahil yung kasama to, kwentuhan kami, kamusta na siya. Tapos one time, nakita ko siya dito sa lugar namin, mahinatid siyang sinanay dito sa harapan ng bahay ko. Sabi niya, ma'am, dito nakatira yung prof ko dati, yung teacher ko dati sa college. Tapos nandun ako nagsasampay. Kamusta ka na? Uy, sir! Tingin. So parang, anong balita? Ito po, may trabaho na po ako. Maliban dito, may trabaho po ako sa school. Parang yun yung pagkakaintindi ko. Now, ba't ko to na-share sa inyo? Walang makakapigil sa'yo pag gusto mong maging okay buhay mo. Ganon din dapat. Walang makakapigil sa'yo pag gusto mong gumawa ng tama at mabuti. Kung gusto mong maging leader, kung gusto mong maging heroes, walang makakapigil sa'yo. Di ba? Dala mo faith mo, dala mo pagmamahal mo, dala mo character mo, dala mo sa buhay mo yung paniniwala na makakatulong ka sa ibang tao. Ba't ka matatakot? Di ba? Kaya Jules, huwag kang matakot.
naintindihan ko na kung ano man ang nararamdaman mo sa iyong kapatid, tandaan mo, ang isang magandang first step dito, alam mo na gusto mong tumulong. Alam mo na na mahal mo siya. You put your sister first. You put people first. Napakagaan po. Iba ang comfort ng taong tumutulong na walang kalaban. Iba rin yung comfort na you triumph from that challenges because you wanted to help other people. And because of that, nagiging role model ka. So, ang hero na may character, na matapang, na alam niya na siya yung nandun na dapat makita ng mga tao, nagiging role model siya because that person triumphs. Bakit sa palagay niyo hanggang ngayon si Kristo kilala ng mga tao? Is it because Christ is God? It's because Christ triumphed too as human person, human being. He triumphs too. Bakit hanggang ngayon si Rizal kilalang bayani? Bakit hanggang ngayon kilala niyo pa ba yung mga bayani niyo? No. It's because they triumph. It's not because they die or they died, because they triumph. Ayun na. Bakit hanggang ngayon burger pa rin ng Jollibee ang gusto kong kainin? Kahit sobrang dami ng burger na tikman ko, from time to time, you buy this. Because there was a time na ito yung masarap. Ito yung tumatak. At hahanapin mo yung masarap, tumatak. Dadating sa buhay ng mga tao na maghahanap sila ng role model. At sana pag dumating yung time na yon na naghahanap na sila ng heroes, ma-realize nila that Christ is their hero. And eventually, Christ told them, will tell you, pag dumating yung time na yon, malapit na tayo matapos, 47 minutes na, ako hero mo? Hero mo ako? Inuutusan kitang maging hero para sa ibang tao. That's why you have to ask yourself. Sa lahat po na nanonood ng Buhay Sensei TV, you have to ask yourself, are you a hero in your little way? Paglabas ko ng seminary 2013, because I committed a mistake in my life, I choose na magtago. Gusto ko i-reach out lahat ng tao na tumulong sa akin, nakakilala sa akin, to say sorry. Because I'm not a good example. I love my vocation. I love kung ano yung narating ko sa buhay, sa tulong ng Panginoon. But during that time, I am a failure. During that time, I was not a good example even until now. I felt regrets. I have a lot of heartaches. Nagtago ako. Nag-focus ako sa pagtatrabaho sa school. Nag-focus ako sa pagtatrabaho and help other people in my own way. Namimiss ko rin sina Tito Juni, Tita Maricar, Mami Joy, Tita Josie. Namimiss ko yung YMC. Namimiss ko yung mga brothers, mga seminarians. Namimiss ko yung mga kapatid kong mga kaparian.
Namimiss ko yung mga taong alam kong I have a good conversation with. I really miss serving the Lord. And na-miss ko yung iniyakan ko to sobrang tagal ng panahon. Yung pakiramdam na binigyan ako ni Lord ng mission. And I realized napakahirap na ako rin naman ang sumira. Ako din naman ang hindi naging mabuting halimbawa. And sometimes, most of my students asked me, those people really know me. Hindi nila ako tinatanong kung bakit, anong nangyari. Ang sabi nila sa akin, "Sir, ba't hindi ka bumalik? Ba't hindi mo itry uli?" I was afraid. I have this fear, I have these doubts, I have these regrets. I'm really afraid. Ito yung ending ng na topic na feeling ko hindi na ako deserving. Ito yung sinasabi ko kanina na conflicting. Gusto mo maging hero, pero natatakot ka na baka feeling mo hindi ka deserving to be one. My dear friends who are watching Buhay Sensei TV today, our country needed a hero. Your houses, your home needs heroes. Your churches needs heroes. The signs of times is calling us to be good examples to others. Huwag tayo magsimula outside our homes. Jules, thank you for sharing your question today. Napakaganda. Start being a hero sa mga pamilya natin. Let us start being a hero sa surroundings, sa kung saan tayo nakatira. Kung saan tayo naglalagi. Because at the end of the day, the challenge of the Lord for us today is not only to have faith, but to be a good example to others. At lagi nating tatandaan, hindi madali ang pagsunod kay Kristo. Hindi madali ang maging hero. Hindi naging madali ang buhay ni Rizal. Hindi naging madali ang buhay ni Bonifacio. Lahat ng hero, tandaan nyo, pag gumagawa ka ng tama, mabuti, hindi ka kakalimutan ng banal na spirito. Hindi ka kakalimutan ni Kristo. Hindi ka kakalimutan ng Panginoon. In God's time, the Lord will give you strength that will conquer your fear, strength that will conquer all the challenges. Today, you ask yourself, what are your challenges? Ano ba ang mga challenges na nangyayari sa buhay mo? Ano ba ang mga challenges na nangyayari sa buhay natin? Tandaan niya, pag may problema ka, hindi tinutulog yan. Parang, tulog ko na lang to, hayaan mo na lang yung problema, iba yon. May mga problema na kailangan mo talagang tulugan para bukas makahanap ka ng solusyon. Grabe, no? Kung titinan natin, sige, lagay natin yung ending reflection ko today kasi tinan natin. Flood control. Anong solusyon? Mental health problem. Anong solusyon? Less salaries. Anong solusyon? Social media, no filters. Anong solusyon?
Hindi natutulog ang demonyo. Lagi merong anti-hero. Lagi may kalaban ang heroes. And my dear friends, tandaan nyo na pag dumating ang time na malulunod ka na, ito yung gospel bukas. No? Si Kristo, Jesus walks in the water. On the water rather. Tandaan nyo to, no? Kayang patigilin ni Kristo ang bagyo. Lord, please, tigilin niyo na po yung ulan. Gusto ko na po magtrabaho. Wala na po akong pera. But, someone messaged me sa messenger, Sir, punta ka ng school, permahan mo to, may makukuha ka. Then when I saw the amount, sabi ko, Lord, magsusurvive ako this month. Magsusurvive ako this month. My dear friends, certainly, God makes Himself available to help us grow. But He expects us to make right decisions. In every challenges that we take, we put effort. We embrace change. We embrace challenges by being strong, being faithful to God. Hindi mo naman kailangan na maisip lahat ng negatibo sa pagsunod sa Panginoon. Don't forget this. You go back sa unang example na binigay natin before I end the short session with my last story. Sa basketball, pagpasok mo sa court, meron ka lang oras na kailangan matapos na dapat kang manalo. Involve yung referee, involve yung timer, involve yung coaches, involve yung players. Lahat ng to klaro. Klaro to. May laro, may oras, mananalo tayo. May bola, may kalaban. May team, you put all the efforts, you put all the techniques, the skills to win. Pero lagi ko sinasabi sa inyo, walang coach, at kung meron man sana, hindi siya ganung coach na nagsisimula ng basketball game, nasasabihin na sa mga tao niya, manakit kayo ng kalaban niyo. Ang lagi sinasabi ng basketball coaches sa team nila, let's win this game our way, professional way. Gawin natin itong maganda, mabuti. As much possible, wag tayong manakit. Manalo tayo ng tama. Tawag doon, good intention. Pero pagpasok mo sa court, hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari. Kaya nangyayari ang mga injuries. Kaya nangyayari ang mga sapakan. Kaya nangyayari ang mga away. But at the end of the day, the solution, napakaganda. Resolve everything sa tamang usapan. In that situation, itong mundo, isang malaking court. Sobrang daming players. Sobrang daming tao na gustong manalo. Nagagawin nila lahat kahit mali para lang manalo. But you go back to this understanding. You are a hero in your little way. Meron akong isang estudyante na I really respect. Pero dahil taong simbahan ako, tawag dito kahit papano, gusto kong palitan yung term. I'm nothing against sa mga nanonood, no? Sabi nilang ganyan. Ito yung term na ginagamit ng mga bata at mga tao ngayon. Bahala na si universe. Sabi ko, sino si universe? No?
Laging sinasabi ng mga bata. Kahit sinong tao, sorry, na pag nagdi-decide sila sa mga buhay-buhay nila, tawag dito, lagi nilang sinasabi, no? Tawag dito, bahala na si universe. Di ba? So sabi ng ganyan, no? Ito yung modernong twist sa traditional na salitang Filipino na bahala na. Pero patininan mo, bahala na si universe. Kung anong pwede mangyari, sandali lang. Ang ibig sabihin nun parang, eto, understanding ko to, hindi ko alam sa inyo. Parang sinasabi na pinapaubaya ko na sa tadhana, sa cosmos, no? Na come what may. Sabi ko sa bata, dali lang. Katoliko ka, di ba? Kristiyano ka, di ba? Sabi ng estudyante ko, opo. Leader pa nga po ako sa school eh. O bakit mo ginagamit yung bahala na si universe? Kung meron ka namang let God. Tapos sabi ng estudyante ko, napatahimik siya, no? Natameme siya nga, sabi niya. Oo nga, no? Oo nga, no? Bahala na si universe, bahala na si cosmos, bahala na si tadhana. Hindi ko naman kontrolado. Hindi mo kontrolado, bahala na sila. Pero sino ang ginagawa mong sandigan sa panahong feeling mo hindi ka na hero? Tadhana? Papili mo, alone ka, sasabihin mo, bahala na si tadhana? Pag may mga decision kang gagawin sa buhay mo, sasabihin mo, bahala na si tadhana? Bahala na si universe? Hindi ako magtataka kung bakit mararamdaman mong alone ka. Because universe is making you alone really. Because the term that we were using is God. The term that we were using is family. The term that we were using, if you were alone, were the names of people that can comfort you. Tandaan nyo, bago ka maging leader, may mga naging leader at good example sa buhay mo. Nung panahong hindi mo pa kayang kumain, meron kang nanay at tatay. Nung panahong hindi mo pa kayang tumayo, nandyan sila. Nung panahong hindi mo kayang sagutin yung mga tanong, may mga teachers kayo. Nung panahong kaya mo na tumayo sa sarili mong paa, you're telling your parents that they are not good leaders. You're telling your teachers that they are not good examples. You're telling your friends who were there for you were not good friends. Nung panahong kaya mo na, na magkaroon ng sarili mong opinion. Tandaan nyo, mahirap maging leader sa panahon ngayon. Pero itong panahon ngayon, kailangan ng maraming leaders. And you can be one. Hello, Tita Glo. I'm praying for you. I'm praying for you, Tita. You can be one. So before we end tonight, my dear friends, before we close our eyes, before we go to sleep and fulfill our Sunday obligations, let us pray for one another. The world today is showing us how terrible human can be. The world is telling us bad examples were happening. The world is telling us na wala na tayong magagawa. The world is telling us that it is not easy to be servant of God. But the Lord is telling us today,
I can stop storms for you. I will walk on the water for you. Pero pag dumating ang panahon na piling mo mag-isa ka na lang sa paggawa ng mabuti at tama, you go back. Meron kang good intention. Meron tayong hero sa puso natin. Kailangan na natin mapukaw. Isa kang bida. Isa kang bida sa buhay ng iba. Kaya nga dito sa Buhay Sensei TV, lagi namin kayong pinagpipray. Maraming salamat po and good night. Ryan, ngayon ka lang dumating. No? So once again, shout out kay Ryan, kay Jules, kay Tita Gloria, sa tita ko. Shout out kay kay Kuya Emerson, shout out kay AJ, no? Kay Achilles, shout out po sa lahat ng mga nanood sa Buhay Sensei TV. Meron tayong bisita, no? Tita, come here. Late na siya dumating kasi kasama dapat natin siya today, no? Sino yung hero mo? Tita! Come. No? Mag-i-end na tayo. Oh, Tita. Tita! Yan, say hello to them. Ayan, umuulan po. Basa na po kami. Sige na, good night na tayo sa kanila. Good night, everyone. Bye-bye. Dito ka na. Okay. See you in our next vlog. By the way, Monday, Wednesday, and Friday. So, God bless you all.